Work-based training, or WBT, is a practical method for skill development involving hands-on experience in the workplace. It combines on-the-job training, mentoring, coaching, and a formal instruction. This approach fosters a deeper understanding of concept and essential workplace skills. WBT enhances employee productivity and job satisfaction, addresses skills gap, and fosters a culture of continuous learning. However, it requires careful planning, clear objectives, structured program, and ongoing support. Qualified mentors and trainers are essential for successful outcome. Hi, I am Jennifer Bombales and I am here today to answer some questions. So let us start. Number 1, where did you have your OJT? I had my OJT at Balay Gloria Hotel and Resto located at Barangay Osmeña, Solano, Nueva Vizcaya. What are the tasks assigned to you in your OJT? During my OJT, 4 kaming na-deploy sa balay. So, kaming 4 ay nagrupo sa 2. Yung first group, naka-assign sila sa restaurant for a week. Yung second group naman ay naka-assign sa catering for another week naman. So, magpapalitan kami niyan sa susunod na linggo, kumbaga. So, ako, kapag kami ang naka-assign sa restaurant, nasa food control ako. So, dun ako naka-assign. Ang task ko, kapag ako ang food controller, sina-check ko yung mga food na lumalabas galing sa kitchen. Titignan ko kung tama ba yung pagkakaluto, wala bang mga unwanted particles or any debris na pwedeng maging reklamo ng mga customer, or kompleto ba ang mga sauce, meron bang mga serving spoons bago ipaserve sa mga service crews na nasa labas. So, ang favorite part ko nga dyan, kapag tuwing maglalabas na ng pagkain, paserve po sa table ganito, sa table 1, sa table 2, and etc. Kapag naman nasa cater kami or nasa catering, ang trabaho naman namin ay mag-serve pa rin ng mga guests. So, depende yan sa event, kung wedding, kung birthday, kung debut. So, nakadepende yan. So, naka-assign kami na mag-serve sa mga buffet. Kami ang nagbibigay ng food, ng serving. And then after, kami din ang magbabash out, and then maghuhugas ng mga plates, mga spoons, fork, or lahat ng mga ginamit. And then after that, yung mga linens, kami din ang mag-aayos. So, yun ang trabaho namin sa catering, and ganun din ang trabaho sa restaurant. Minsan naman, kapag wala kaming gagawin sa catering, naglilinis kami ng kitchen, or yung kung saan nakalagay yung mga ginagamit for catering, inaayos namin yung mga baso, yung mga plato, ina-arrange namin, ino-organize namin, para kapag sa susunod na catering, mas mabibilisan or mas mapapadali yung trabaho. Next question, did you earn a lot? Earn by means of financial. Since we are trainees or on-the-job trainees, we are not paid. However, we were deployed Christmas time or Christmas season, holiday season. So, ang mga guests, they were very generous. Nagbibigay sila sa amin ng mga tips. So, yun ang nagsilbing compensation namin, kumbaga. And then, during our Christmas party or Christmas program ng Balay Gloria employees, nabigyan din kami ng aming parte or ng namin bonus, kumbaga, na nila Ma'am Oyang, yung owner ng Balay Gloria. So, yun. Financially, did we earn a lot? Yes. By means of learnings, skills, yes, we learn a lot talaga. Until now, I am teaching. Na-share ko siya sa pagtuturo ko, nagagamit ko yung mga nalalaman ko or mga natutunan ko sa industry during our OJT. What benefits did you get from your OJT? Benefits, yun nga marami. Number 1 dyan,
nagkaroon ako ng maraming kaibigan. So, maraming kakilala. Hanggang ngayon, kapag bumabalik kami sa Balay Gloria, we are very welcome kasi nag-iwan kami ng magandang impact dun or magandang image. So, syempre kami noon, hindi lang ang pangalan namin ang hawak namin or dala namin, hawak din namin ang pangalan ng school. That's why we really work a lot para maging maganda yung impression na iiwan namin. So, isa pang benefit is that yung knowledge, yung skills na natutunan namin na mas naging aware kami na ganun pala ang trabaho sa industry, ganun pala ang kalakaran sa industry na dapat flexible ka, dapat hindi lang iisa yung alam mong gawin, dapat kaya mong mag-manage, mag-multitask, and dapat marunong ka ring makisama sa mga tao kasi hindi pare-pareho ang mga tao, hindi pare-pareho sila ng ugali at hindi rin pare-pareho ang pakikisama nila sa atin or sa inyo as mga service crews, mga nagtatrabaho doon. So, iba-iba tayo ng pagmamanage, ganyan. Yun yung mga natutunan ko. And how well did the personal being manage? Yung mga personal, sobrang babait nila. Wala din kaming masabi before kasi talagang very hands-on din sila sa pagtuturo sa amin. Kasi, syempre, ayaw din nila kaming magkamali and talagang gusto din nila kaming matuto sa mga ginagawa nila. Kaya lahat ng katanungan namin before, sinasagot din talaga nila pag may hindi kami alam. Very open sila sa questions and very welcoming talaga sila. Kapag may hindi kami alam, sasabihin lang namin or tatanungin lang namin, tuturo agad nila. Para hindi rin kami magkamali and maiwasan talaga naming magkamali or of course yun, kainan, kailangan lagi kaming prepared, lagi kaming presentable, malinis, and everything. Kaya dapat lahat ng matutunan namin before kami nag-start, nai-impart na sa amin para all throughout nung stay namin doon, yun yung pinapanindigan or pinanghahawakan namin bilang mga trainees nila. Were you treated properly? Yes. Sobrang trinato talaga nila kami, not just as mga trainees, parang part na rin kami ng family nila before ng Balay Gloria family. And yun nga, ngayon ang sabi ko kanina, up until now, yung relationship na na-build namin noon, kapag nakikita namin sila or nakikita nila kami, andun pa rin yung friendship na nabuo. So,